Malaking bahagi ng unang araw ng Administrasyong Duterte ang pinaigting na kampanya kontra iligal na droga at iba pang kriminalidad. Kaugnay nito ay ang paglulunsad ng iba't ibang programa na inisyatibo ng Department of Interior and Local Government o DILG kung saan ang pambansang pulisya ang nangunguna sa pagpapatupad ng mga programa upang masiguro ang seguridad ng buong bansa. May ulat si Waywaya Macalma. Ipinagmamalaki ngayon ng Department of Interior and Local Government ang kanilang mga nagawa sa nakalipas na 3 buwan nila sa opisina. Ayon kay DILG Secretary Ismael Sueno, madami silang programang inilatag para sa bayan. Kabilang na nga rito ang paglulunsad ng hotline number 911, Masamasid, Public-Private Partnership 4 at iba pa. Isa ito sa mga hakbang na ginawa ng ahensya upang tulungan ng PNP sa kanilang kampanya laban sa iligal na droga. Ang Masamasid kasi ay isang programa na kung saan ang bawat ahensya ay madali nang makikipag-koordina lalo't kung may mga krimen o bypass operation na ginagawa ang pulisya sa kanilang lugar. Nagbigay din ng direktiba si Sueno na pabilisin ang lahat ng transaksyon sa bawat munisipyo na kabilang sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Well, marami tayong, sa tingin ko marami yung 911, naka-ano tayo, yung, yung P4 yung public-private partnership for the people. Yun bang PPP, yung public-private partnership? Bakit dito lang yun sa Metro Manila? Lalaking mga projects. So walang PPP doon sa provinces. Bukod pa ito sa mga iniimbestigahan nilang mga kaso na sangkot ng mga public officials sa iligal na droga. Gaya ng 3 PNP generals na binanggit ni Pangulong Duterte sa unang buwan niya sa pwesto. Ito'y si dating Region 6 Director Bernardo Diaz, dating NCRPO Director Joel Pagdilao, dating QCPD Director Edgardo Tino at ang mga retiradong pulis na sinadaan bantayan Mayor Vicente Luot at dating Deputy Director General Marcelo Garbo. Ang ilan sa mga ito ay humaharap na sa kasong administratibo o prima facie case. Kanila din inilunsad ang Oplan Aguila na kung saan layon nito ang pag-imbestiga sa iba pang opisyal na binanggit ng Pangulo na kabilang sa narco list. Gaya na lamang sa pag-aresto kamakailan kay Albuera Mayor Rolando Espinosa na isinasangkot umano sa pagsusupply ng illegal na droga sa Visayas. Ngunit itinanggi na ito ng opisyal at ang kanyang anak na si Kerwin Espinosa ang kanyang itinuturong sangkot rito. Para kay Sueno, marami na silang nakamit pero marami pa silang dapat gawin lalo sa kampanya nila kontra droga. Para sa PTV News, ako si Waywaya Macalma. Hi, ako po si Aljo Bendijo. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.